So, namalengke pala kami dalawa ng anak ko dito. Sinamahan niya ako. Meron naman talagang malapit na palengke dun sa amin. Kaso nga lang, napaka-dollar ng presyo. Kaya mas pinili namin na pumunta dun sa medyo malayo konti na palengke. Kasi doon, makapili ka, maraming pagpipilian, hindi mataas masyado yung presyo. Abot kaya ng bulsa. So, ngayon pala ay naglalakad kami sa overpass ng C5 Mindanao Avenue. At sabi ko nga, mag-video muna ako kasi natatakot nga ako mag-video kasi nga ang lakas ng hangin. Lilipad yung payong namin. Kaya hinawakan ko ng mahigpit kasi baka nga naman matangay na, baka masama pa kami sa payong na yan. Nakita nyo nga yung puno, yung dahon, sumasayaw. At dito nga, pauwi na kami, so hindi na ako nag-video dun sa palengke kasi nahiya nga ako mag-video kapag maraming tao. Kaya madalas yung video ko ay talagang yung kami lang nakakita and yung nature. So, iniiwasan ko mag-video kapag maraming tao. And habang pauwi nga kami, sabi ko, wag nang gamitin yung payong dahil nga liliparin. So, nag-hoodie na lang. And si Kyle, sabi niya siya na lang magpayong mag-isa. Sabi ko, hawakan niya ng mahigpit. Baka siya ay liparin. And ginabi na nga kami pa uwi. So, namalengke pala kami para kinabukasan. Hindi na kami lalabas. Kung sakali mang lumakas yung bagyo, hindi na kami lalabas. Kinabukasan, magluluto na lang ako at kakain na lang kami. Sa bahay lang kami lahat. And naglalakad lang pala kami dalawa ng anak ko kasi hindi naman talaga kalayuan din yung pinuntahan namin, walking distance lang din naman. So dahil masipag naman kaming maglakad at para makatipid sa panahon ba naman ngayon ay hindi na uso ang umarte, wala na yung arte-arte na yan. Paano ka ba naman umarte kung hindi ka naman maganda? Ay, nakita nga pala ng anak ko yung grocery doon na ang daming tao, nagpa-panic buying sila. So, ganun talaga yung mayayaman, mahilig mag-panic buying, pero yung mahirap, puro panic. Ano ba naman ibibili mo? Kahit gustuhin mo naman, hakutin yung paninda doon, wala ka namang pambayad. Pero ang mapapayo ko lang sa panahon ngayon ay hindi pera ang labanan, kundi prayer. Kasi wala talagang ibang magliligtas sa atin, kundi ang Panginoong Diyos Ama lamang. Kaya sa Kanya lamang natin ipagkatiwala yung buhay natin, no? Kahit wala tayong pera, basta't magdasal tayo, may Diyos tayo sa buhay natin, liligtas niya tayo at hindi tayo magugutom. So, mag-ingat po ang lahat.